Ma'am, pakilala mo na po tayo. I am Maricel Pomares, isa sa mga staff ng Caritas Cáceres, ang isa sa mga organizers nitong Trillion Peso March para sa Kabikulan. Ma'am, sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno, ano po ang masasabi mo? Ang masasabi ko talaga ay nakakalungkot na katotohanan. At ang gusto ko lang po, sana mabago, magkaroon ng reformasyon kasi ito ay hindi lang problema ng isang maliit na grupo kundi ng ating bansa. So kaya kailangan makialam tayo, kailangan maging imbelto tayo, ilabas natin ang ating mga boses at sabihin sa mga nasa gobyerno na ito ang kailangan namin ng makahustisyang serbisyo na kailangan maibigay yung nararapat para sa ating bayan. Sa pag-join po dito sa rallying ito, ma'am, ano po ang masasabi mo, especially ang mga magdadala dito ay mga galing sa religious sectors at mga estudyante? Yes, opo. Napakaganda na talagang ito ay sinimulan. Kumbaga, ang nag-initiate nito ay ating simbahan, mga kabataan at ang mga paaralan natin. Kasi, di ba, kung sa school, nagsisimula ang ating mga kabataan, sila dapat talaga ang magboses, maibigay nila ang kanilang mga hinaing sa ating mga nasa gobyerno. And itong simbahan, nag-initiate nito para sabihin na ang simbahan ay hindi lang spiritual na side, kundi dahil nakikialam tayo sa nangyayari sa ating bayan. Kasi yun ang dapat natin na, ang misyon ay hindi lang spiritual, kundi yung issue ng ating bayan na dapat din pakialaman para mamulat ang ating mga mamamayan at ang ating mga tao sa simbahan. Yun po, sir. May idea ka po ba, ma'am, ilan po ba ang dadalo dito sa rallying ito? Estimate po natin na sa 10,000 more or less po yun. So kasi meron tayong from schools, mga civic organizations at meron tayong mga parishes dito po sa Archdiocese ng Cáceres. And at the same time, we have the Diocese of Limanan that will magjo-join po dito sa ating rally. Sa malawakang korupsyon na nangyayari po dito, ma'am, especially dito sa ating Kabikulan, halos mga opisyalis ng gobyerno ay mga Bicolano. Ano ang masasabi mo po dito, ma'am? Ako talaga na-frustrate talaga, and sabi ko parang sayang yung mukha natin bilang Bicolano na tayo, di ba, isa tayo mga deboto ni Inang Maria na isa sa pinaka-faithful na servant ni Lord, pero sila na nakikita natin na ito yung ginagawa nila at sila pa naman ay mga Bicolano. Ang masabi ko lang is, I will pray for them and will continue to pray for them na sana hindi lang sila makulong, kundi isauli kung ano man ang kanilang ninakaw, kasi para sa bayan yon na dapat talaga na magawa at mangyari at sila ay magbago, magkaroon ng reformasyon at yung serbisyo na kailangan ibigay ay ibigay nila sa ating bayan. Paano po ba, ma'am, ang magiging ruta ng rallying ito? Okay, ang ruta po natin, actually po nasisimula yan sa Ateneo. Ngayon po, kasalukuyan, nagkakaroon na sila ng kanilang programa, ang mga estudyante ng Ateneo. And from there, lalabas na po at 2:30 ang mga taga-Ateneo. Then tayo dito sa Cathedral, susunod sa kanila. And itong Elias Angeles Street, babagtasin natin, papunta yan sa 15 Martires Plaza at niliko doon tayo, papunta ng Francia Street. Dire-diretso tayo ng Peña Francia at pupunta tayo doon sa kanto na ng Magsaysay. Tayo ay magra-right turn ng Magsaysay, tapos po lilift turn po papunta ng Basilica. So doon na po tayo sa Basilica at 4 PM magkakaroon din po ng programa. Sa programa po doon sa Basilica, ano po, ma'am, ang mangyayari doon? Ang mangyayari po doon, magkakaroon po ng mga speeches, mga iba-ibang sektor ang magsasalita, at then magkakaroon din po tayo ng mga performances ng mga songs na related po sa ating tema ng ating sa boses ng ating mga hinaing sa ating gobyerno, at magkakaroon tayo ng candle lighting at mga prayers po na gagawin doon sa program. And after that program, magkakaroon na tayo ng misa na papangunahan po ng ating Vicar General na si Father Wilfred Joseph Almoneda. Ano po, ma'am, ang panawagan mo especially sa ating mga Bicolano, mga syudadano at mga mamamayang Pilipino na para sa rallying ito?
ako po nananawagan sa inyo kung hindi man po kayo maka-join dito sa ating rally, please pray for us na magkaroon ito ng kumbaga peaceful rally. Kaya nga tinawag po natin itong peaceful rally na walang pumasok na kung magkaroon man ng kaguluhan, kundi yung ating goal, objective, objeto nito ay matupad na tayo ay kumbaga makalampag natin ang ating mga public servants na sila ay talagang managot sa kanilang mga ginagawang corruption, and yung mga sumasasama naman po maging peaceful po tayo at panatilihin natin ang ating prayerful mode na nagdadasal tayo habang tayo ay sinasalabas ang ating mga kalooban. Tayo ay gagawin natin ito sa ngalan ng Diyos dahil kasama natin na siya sa misyon na ito at kasama natin siya dito sa kagustuhan nating maisaboses ang ating mga hinaing para sa ating mga nasa gobyerno po.